Ang kwento ni Tomby. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating tagapakinig. Karanasan ito ni Renan. Walang eksaktong taon. Probinsya ng Lanao del Norte. Nang mga panahong ito, hindi mapalagay si Renan. Naiipit ito sa isang delikadong sitwasyon. Nakapwesto sa harapan ang nagtatalasang mga kampilan at mga katutubong nakahandang magparusa sa kanya. Nakagapos ngayon ang mga kamay sa kawayan. Hinihintay na lamang ang pagdating ng pinuno na tinatawag nilang Datu Putong. Pare, napadaan lang talaga ako dito. Hindi nyo ba nauunawaan yun? Kung pakakawalan nyo ko, kagad din akong aalis at hindi ipagsasabi ang tagunyong tribo. Pangako. Pagmamakaawa ni Renan. Subalit walang panahon ang mga katutubo para pakinggan ang kanyang salita. Sa katunayan, dalawa silang nangaso sa malawak na kagubatan ng Lanao. Kasama dito ang tiyuhin na biglang nawala. Sa paghahanap, hindi sinasadyang matuklasan ang tagong tribo ng katutubong Maranao. May pinag-uusapan ang mga ito at nang sandaling nakita siya ay kagad hinuli. Pinaghihinala ang kalaban na nagmula sa kabilang grupo. Makalipas ang ilang sandali, dumating ang nasabing Datu kasunod ang mga nagsisilbing bantay. Napalunok na lamang si Renan nang makita ang nagtataasang sibat na kagad itinutok sa kanya. Ang balitang nakarating sa akin, isa kang kalaban na nagmula sa grupo ng aking traidor na kapatid, si Alamed. Sabihin mo, ano ang iniutos niya sa'yo? Kinuha niyo na ang lahat, mula sa tauhan hanggang sa mga sandata. Ano pa ba ang gusto niyong angkinin? Wika ni Datu Putong. Hinugot nito ang kampilan na nakasukbit sa tagiliran. Walang pasabing ipinatong sa balikat ng binata. Napahiyaw si Renan sabay ngiwi nang maramdaman ang pagbao ng patalim habang nagdurugo at patuloy sa paghapde. Nakikiusap po ako. Datu, may hinahanap lang akong tao. Hindi sinasadyang mapadaan dito sa tribo nyo. Kaya pakiusap lang. Pakawalan nyo na ako. Wala akong masamang intensyon sa grupo ninyo. Muling pakiusap ni Renan. Datu Putong, huwag po kayong magpadala sa pagmamakaawa ng taong to. Nakita namin siya eh. Nakikinig sa usapan habang nagtatago. Kung hindi nang nahuli ni Imam, mabubulgar na yung plano natin sa mga kalaban. Wika ng isa sa mga tauhan. Marami nang nawala sa amin. Hindi lang buhay na mga katribo, pati na ang karapatan namin. Kaya ngayon, hindi ako makakapayag na mawala ang lahat ng aming pinaghirapan. Ikulong ang isang to at pahirapan. Utos ng Datu. Mawalang galang na po, Datu. Bakit ikukulong pa kung pwede naman natin siyang patayin ngayon din? Alam kong marami pa kayong gagawin. Hayaan niyong ipresenta ko ang aking sarili para sa pagpataw ng kamatayan sa taong yan. Aba, sandali lang naman. Anong papatawan ng kamatayan? Hoy, napadaan lang ako sa tribo nyo. Tapos papatayin ka agad? Wala kayong pinagkaiba sa mga naglipa ng hayop dito sa kagubatan. Mga halang yung kaluluwa. Wika ni Renan.
Ngunit napadaing ito ng sampalin ng isa pang tauhan. Napatuwid na lamang ng tayo ng tutukan ng patalim sa leeg. Naiintindihan ko ang nais mo, Karim. Pero idadaan natin sa maayos na proseso ang pagpaparusa sa taong ito. Ikulong na muna siya sa ngayon dahil may bagay pa tayong mas kinakailangang unahin kesa sa buhay ng taong yan. Pag-awat ng datu sa binabalak ng tauhang tinawag na Karim, lumayo ito. Ibinaba na rin ng iba ang kanilang mga sandata at dinala sa kulungan si Renan sa utos ni Datu Putong. Napabuntong hininga na lamang si Renan sa sinapit. Nagkayayaan lamang sana sila ng tiyuhin na mangaso upang malibang, subalit sa hindi inaasahang pagkakataon. Narito sa baluarte ng mga katutubo bilang bihag. Pinuntahan niya ang nakitang tribo sa pag-aakalang ang nakatayong katutubo ay ang tiyuhin. Magkahubog at parehong-pareho ng tindig. Yun pala ay tauhan ng datu. Lalagpasan na sana kaso nga lang bigla siyang dinakip. Makalipas ang ilang sandali, tinawag ni Renan ang isa sa mga tauhang bantay. Nauuhaw at naisipang humingi ng tubig. Pare, pahingi naman ako ng tubig oh. Kanina pa tuyo yung lalamunan ko eh. Kahit tubig lang sana. Wika ni Renan. Wala kaming tubig na maibibigay sa katulad mong bihag. Limitado lamang yung inumin at makakain ng tribo. Sapat para sa mga nasasakupan. Tugon ng bantay. Sandali nga. Ganito ba kayo kabrutal sa inosenteng kinulong nyo? Kung tutuusin, dapat wala ako rito kasi hindi naman ako kalaban eh. Kagaya ng iniisip nyo. Pakisabi sa datu nyo, palabasin niya ako rito. Wika ni Renan. Ngunit hindi siya pinansin ng bantay. Tinalikuran at iniwan. Si Renan sa kabilang banda. Hindi nagustuhan ang nangyayari kaya't nagsisigaw upang makuha ang kanilang atensyon. Ngunit sa puntong to, ang anak ng datu ang lumapit sa kanya. Mga tauhan, sino ba ang isang to? At bakit may nakakulong dito? Tanong ng Lakan. Lakan, huwag niyo pong pagtuunan ng pansin ang isang yan. Nagmula po siya sa pangkat ng ating mga kalaban eh. Hindi nga ako kalaban. At mas lalong hindi ako nagmula sa anumang pangkat. Maniwala kayo, Lakan. Napadaan lang ho talaga ako rito. Hinahanap ko lang yung tiyuhin kong nawawala. Nakita ko yung tribo niyong to. Akala ko ordinaryong kabahayan eh. Hindi pala. Pero wala akong masamang binabalak. Ganyan din yung sinabi nung naunang bihag. Pero isa naman palang traidor. Hindi mo kami madadaan sa anumang pakiusap. Kaya tanggapin mo na lang ang iyong kapalaran. Wala akong kapalarang tatanggapin. Dahil nagkamali lang kayo sa akin. Hindi talaga ako kalaban. Tignan nyo nga oh. Mukha ba akong masamang tao? Tama na ang pagtatalo. Kung hindi ka nagmula sa pangkat ng aming kalaban, sa anong pangkat ka naman nabibilang? Tanong ng Lakan. Napahugot ng hininga si Renan. Naiinis sa pabalik-balik na tanong. Uulitin ko ho, Lakan. Hindi nga ako nabibilang sa anumang pangkat. Ilang beses ko nang sinabi. Paulit-ulit na lang tayo. Pakawalan niyo ako. Kung ayaw niyong maniwala, samahan niyo na lang ako pauwi sa amin para malaman niyo kung nagsasabi ba ako ng totoo o hindi. Wika ni Renan. Nagkatinginan ang bantay at ang Lakan. Mahabang katahimikan muna ang namayani bago sumagot si Lakan.
Pasensya ka na, pero ang aking ama ang masusunod. Kung sinabi niyang ikukulong ka, ikukulong ka. Kasalanan mo rin kung bakit ka pa lumapit dito sa aming tribo. Hindi mo kami masisisi. Nasa masukal na bahagi na ito ng kagubatan. Lugar kung saan bihira lamang may taong sumadya. At ang pagdating mo, kahina-hinala. Nag-iingat lamang kami sa mga kalaban. Bantayan niyong maigi ang taong ito at hintayin ang pasya ni Ama. Wika ng Lakan. Dahil sa narinig, naikuyom na lamang ni Renan ang mga kamao. Tinitigan ng masama ang papalayong Lakan. Nagpunta ito sa unahan kung saan merong barong-barong. Naghihintay doon ang iilang kasapi ng tribo. Habang lumilipas ang oras, unti-unting nadidinig ni Renan ang usapan. Tinalakay ang tungkol sa maharlikang duwende. Isa ito sa mahalagang elemento ng kultura. Subalit iilan lamang ang nakakaalam. Sa madaling salita, isa itong bagay na hindi basta-basta ipinapaalam maliban na lamang kung ikaw ay nahahanay sa mga pantas. Kahit papano, may kaalaman si Renan dito sa kadahilan ng isang katutubong Maranaw ang napang-asawa ng tiyahin. Isa itong magiting na mandirigma na inilalaban ng nabibilangang pangkat sa anumang laban. Minsan na nitong naikwento ang tungkol sa maharlikang duwende at ang makapangyarihan nitong hiyas, isang klase ng bato na nagtataglay ng pambihirang lakas. Pinaniniwala ang nagbibigay ng panghabang buhay na pagkabuhay sa taong magtatangan at hindi kailanman matatalo sa anumang digmaan. Marami nang nangahas na hanapin ang duwendeng ito. Subalit walang nakakaalam kung saang lupalop ng kagubatan matatagpuan. Wala tayong ibang pagpipilian kung hindi hanapin ang duwende at kunin ang kanyang hiyas. Nang sa ganon, malalabanan natin ang pangkat ng traidor kong kapatid na si Alamid. Ito na lamang ang natatanging paraan. Pero ang tanong, sino ang handang magbuwis ng buhay para hagilapin sa kaibuturan ng kagubatan ang nasabing elemento? Tanong ni Dato Putong. Natahimik ang lahat. Walang naglalakas loob na magsalita. Napabuntong hininga na lamang ang Dato. Wala pang ni isang nagtagumpay na mahanap ang duwendeng ito. Pero ipinapangako kong gagantimpalaan ng kayamanan ang sino mang magbubuwis ng buhay. Hindi lang lupa at ari-arian, hahayaan ko rin maging malaya sa anuman. Dagdag ng Dato. Ngunit wala pa rin sumasagot. Sa kabilang banda naman, nakaisip ng paraan si Renan para makalaya sa pagiging bihag. Malakas nitong sinabi, "Ako, alam ko kung saan matatagpuan ang maharlikang duwende. Kung wala sa pangkat niyo ang nais maghanap, pwede ako. Pero ipangako niyo munang pakakawalan ako sa oras na magtagumpay." Wika ni Renan. Napalingon ang lahat sa kinalalagyan ng binata. Taas noon naman niyang sinalubong ng tingin ang mga ito. Lumapit si Dato Putong at ang anak na si Lakan. Anong alam ng kagaya mo sa bagay na pinag-uusapan namin? Tanong ng Dato. Ang maharlikang duwende na may puting hiyas ang hinahanap niyo. Hiyas na nagbibigay ng pambihirang lakas sa sino mang magtatangan. Maraming taon na ang nakalipas magmula nang madiskubre ng kaninunuan niyong tungkol dito. Ginamit na rin ng isang magiting na mandirigma noong minsang pinagtanggol ang nasasakupan.
Salaysay ni Renan. Napalunok pa ito sa sinabi. Hindi din niya sigurado ang mga nabanggit. Nadinig lamang ang tungkol dito. Ngunit sa simpleng sagot ay nakumbinsi ang mga katutubo. Kagad siyang pinakawalan, pinakain at binihisan ng bago. Binigyan pa ng sandatang gagamitin para sa paghahanap ng maharlikang duwende. Sa kabila nito, hindi mawala ang kaba ni Renan. Gusto lamang niyang makaalis ngunit mukhang malalagay pa sa alanganin. Ano pala ang iyong pangalan? Huwag kang mag-alala. Dahil sa oras na makabalik ka dala ang hiyas ng maharlikang duwende, gagawaran ka ng naipangakong gantimpala. Kasabay nito ang iyong kalayaan. Wika ni Dato Putong. Kaing na lang po ang itawag niyo sa akin. Asahan niyong babalik akong dala ang hiyas ng duwende. Siguraduhin niyo lang na maibibigay ang sinasabi niyong gantimpala, ha? Tugon ni Renan. Sinadya niyang ibahin ang pangalan upang hindi matunton dahil sa binabalak na pagtaka sa sandaling palalakari na sa kagubatan. Makakaasa ka. Hindi namin ugaling baliin ang nabitawang salita. Huwag mong iwala ang kampilan. Yan ang magsisilbi mong sandata para makalaban sa anumang makakasagupa. Mag-ingat ka dahil maraming ligaw na mababangis na hayop. Aasahan namin ang iyong ligtas na pagbabalik. Ipagdarasal ka namin. Wika ni Lakan. Lumakad ka na, Kaing. Ihahatid ka ng mga tauhan ko hanggang sa unahan. Aasahan namin ang iyong pagbabalik. Gabayang ka nawa ng aming kanununuan. Muling wika ng Dato. Napahugot ng hininga si Renan. Dali-dali ng lumakad. Hindi magawang lumingon dahil sa mga bantay na nakasunod. Minabuti namang idiretso ang paglakad para hindi matunugan na wala siyang nalalaman. Makalipas ang ilang metrong paghakbang, iniwanan siya ng mga ito. Naku naman, gusto ko lang makaalis sa lugar na yun, pero parang nalagay pa ako sa alanganin na. Hindi bali na, hahanapin ko na lang yung daan palabas ng kagubatang to. Uuwi na ako sa amin. Bahala kayong maghintay sa pagbalik ko. Naisahan ko rin kayo. Wika ni Renan. Dumiretso ito ng lakad. Naghahanap ng daan. Ngunit ilang sandali pa napansin na nagiging pamilyar na ang mga puno, maging ang mga halaman. Binaliwala niya lamang ito nung una sa pag-aakalang pare-pareho ang mga puno sa paligid. Ngunit nang mag-iwan ng palatandaan, napagtantong paikot-ikot lamang sa lugar. Kinilabutan sa mga sumunod na sandali. Unti-unting nakarinig na mga kakaibang pagtawa ng nilalang. Minsan lumalakas, minsan na may humihina. Napahigpit na lamang ang hawak sa kampilan. Alam kong may nakatingin sa akin. Mas mabuti pang magpakita ka na bago ko maisipang gamitin itong sandata laban sa'yo. Wala akong panahon para makipaglaro, kaya lumitaw ka na. Wika ni Renan habang sinusuri ang paligid. Hanggang sa may nakita itong isang anino. Mabilis na nagpapalipat-lipat ng pwesto. Sa sobrang bilis ay hindi na kayang habulin ng tingin. Kasabay ng pagtawa ng tila maliit na nilalang. Dito lamang napagtanto na posibleng ito na ang maharlikang duwende na hinahanap. Napatanda na lamang ng krus si Renan. Teka lang,
Ikaw ba yung sinasabi nilang nagtatangan ng puting hiyas? Lubayan mo ko. Hindi ko talaga balak na hanapin ka. Ginawa ko lang naman yun para makalaya sa kanila eh. Hayaan mo na ako. Gusto ko nang umuwi ng bahay. Wika ni Renan. Ngunit hindi siya napakinggan. Patuloy lamang sa paglika ng ingay ang elemento. Takbo naman ang takbo si Renan ngunit bumabalik lamang sa dinaraanan. Nang makaramdam ng pagod, saka lamang tumigil. Sumabay din sa paghinto ang ingay. Tama na. Ito na nga ba yung sinasabi ko eh. Gusto ko lang namang makaalis pero nasangkot pa ako sa kababalaghan. Wika ni Renan sa sarili. Habol hininga habang nakikiramdam sa paligid. Patuloy itong naging alisto. Dali-daling tumayo at tinutok ang hawak na patalim sa hubog ng taong lumitaw sa unahan. Sa tindig nito, mukha itong isang batang lalaki. May dalang itak at nakasombrero. Hindi lang mamukaan dahil nasa madilim na bahagi. Napaatras ang binata sa gulat. Nang rumehistro sa balikat nito ang figura ng isang duwende. Ilang sandali pa ay merong nagsalita. Kumusta ka, Renan? Narinig ko yung hinaing mo kanina eh. Hindi mo balak hanapin yung maharlikang duwende. Ang gusto mo lang, baka wala sa pagkakabihag ng pangkat ni Putong. Pero sa tingin mo ba magagawa mong takasan ang iyong kapalaran? Ilang dekada na yung hinihintay ko, makita ka lang. Nagulat ang binata. Sinasabi nitong ilang dekada. Ngunit kung titignan, isang batang paslit lamang ang nasa harapan. Hindi din niya matukoy kung paano nito nalaman ang pangalan. Huwag kang mabibigla sa mga sinasabi ko ha. Lahat ito ay pawang katotohanan. Hindi mo alam yung kapalaran mo pero sa puntong ito, malalaman mo na kung anong mahalagang papel. Nagagampanan mo. Hindi ka lang isinilang sa mundong ito para maging ordinaryong tao. Ikaw, likas kang mandirigma. Tanggapin mo man o hindi, wala kang takas. Pagpapatuloy ng bata. Sandali nga. Ano bang pinagsasasabi mo? Wala akong gampani na ganyan. Pinagloloko mo pa ako eh. Teka nga. Bakit mo ba ako kinakausap? Hindi kita kilala. At kung pwede ba, ilabas muna ako sa ilusyong to. Hindi na nakakatuwa eh. Wika ni Renan. Tumawa lamang ang bata sa sinabi. Pagkatapos ay dahan-dahang lumapit. Mas lalong natakot si Renan nang makitang wala itong muka. Puti lamang ang kabuuan. Maliban sa damit at makulay na sombrero. Ganon din ang duwende. Malabo din sa kanya ang itsura. Ang tanging may kulay ay ang magarang puting kasuotan. Maging ang puting hiyas na hawak nito. Multo! Mga multo kayo! Wika ni Renan. Dali-dali itong tumakbo ngunit gaano pa man kalayo ang binagtas. Bumalik lamang din sa harapan ng mga ito. Tawang-tawa ang bata. Samantalang natatarantang binaligtad ni Renan ang damit. Ngunit wala pa ring nangyari. Ang sabi ko naman sa'yo eh, tanggapin mo man o hindi, wala kang takas. Itigil mo na rin yung takot dahil nandito kami para gabayan ka sa nalalapit mong laban. Hindi lang pangkat ng katutubo ang makakapalitan ng lakas, kung hindi maging yung mga aswang. Katulad mo, hinahanap din nila yung kaibigan kong duwende. Pero walang ni isang magtatagumpay dahil sa iyo lamang nakatakda ang aming pagpapakita. Wika ng bata. Hindi nakinig si Renan.
patuloy sa paghahanap ng daan palabas. Ngunit naubos na lamang ang lakas ay wala siyang natagpuan. Sa tingin niya, mas lalong dumami ang puno't halaman na dumagdag sa pagpapahirap para makalis. Tama na nga yan, Renan. Ang mabuti pa, sumama ka sa amin para mapag-usapan ang dapat pag-usapan. Sumunod ka na lang. Wika ng bata. Magsasalita pa sana si Renan, ngunit hindi na nagawa ng mabago ang paligid. Sa isang kurap lang ay tumambad ang isang kubo. Dumiretso sa loob ang bata samantalang naglaho bigla ang duwende. Pumasok na lamang din siya dahil kinilabutan sa paligid. Madilim na para bang may mga matang nakamasid. Nagulat pa nang makaharap ang bata. Kung kanina ay wala itong muka, ngayon ay meron na. Nakangiti pa ito sa kanya. Gulat ka, no? Ganito lang talaga ako. Pero huwag ka matakot. Masanay ka na lang dahil mahaba-haba pa yung pagsasamahan natin. Maupo ka. Tsaka inumin mo itong kape. Wika ng bata. Sabay abot ng tasa na gawa sa kawayan. Nagtaka si Renan dahil wala naman itong laman. Ngunit ng lagukin ay meron. Napakunot na lamang ang noo dahil naguguluhan. Sa kabila nito, hindi rin malaman kung bakit nananatili sa harapan ng bata at nakikinig. Narinig mo na ba yung pangalang Alamid? Sa puntong to, yung pangkat niya yung makakalaban mo. Hindi siya basta matatalo dahil nalahian ng pagkaaswang. Karamihan sa mga nasasakupan niya, aswang din. Hinahanap nila yung maharlikang duwende para makuha yung hiyas at magamit sa binabalak na pagsakop sa iba pang pangkat. Wika ng bata. Paano nyo naman nalaman yung bagay na yan? Sa kasino ba talaga kayo? Nananaginip ba ako o ano? Tumawa ang bata sa kanyang sinabi. Wala akong pangalan, kaya wala akong may sasagot sa'yo. Nagising na lang ako na isang tagabantay ng maharlikang duwende. Daan-daang taon na yung aking nilakbay sa mundong to para hanapin yung itinakdang tao. Kung napapansin mo, ganito pa din yung itsura ko, no? Siguro, ito ay isa sa mga mabuting dulot sa akin bilang tagabantay. Pero, natapos naman na yung paghihintay ko eh. Dahil nandito ka na, Renan. Tugon ng bata. Ba't nakasinghot yata ng utot ng duwende tong taong to ah. Ginawa pa akong loko-loko. Sakyan ko na nga lang. Total kapag nagising ako sa panaginip na to, matatapos din naman eh. Mahinang wika ni Renan sa sarili. Ilang sandali pa, muling ipinakita ng bata ang duwende. Sa puntong yon, may nakikita na ring anyo kagaya ng matanda. Dito na rin nalaman ni Renan ang lahat tungkol sa elemento. Tunay ngang nagtataglay ng pambihirang lakas ang tanga na hiyas. Ang inaakalang kwento ay siya palang tunay. Alam mo, dalawa pa lang yung nakakahawak ng hiyas. Ilan lamang yung nakakaalam tungkol dito. Kaya ngayon, ikaw na yung pangatlong magtatangan. Handa ka na ba? Tanong ng bata. Napalunok si Renan. Hindi maintindihan ng sarili. Dahil sa halip na umayaw, natagpuan na lamang ang sarili na pinagkalooban ng hiyas. Hindi rin napansin ang bilis na mga pangyayari. Kanina kausap lamang ang bata. Ngayon ay nasa bakuran na ito ng pangkat ni Alamid. Nakita niya ang tiyuhi na bihag na mga ito. Duguan at paulit-ulit na pinahihirapan. Marami pa ang nakakulong.
Mga inosenteng tao na hindi sinasadyang maligaw ng landas sa kagubatan. Nakagapos ang mga ito, nanghihina at naghihintay na lamang ng kamatayan. Nakatakda kang maging tagapagligtas ng mga bihag na yan. Lusubin mo na kung handa kang makipagpalitan ng lakas sa mga katutubo. Ingat-ingat lang ha, dahil marami sa kanila ang may lahi. Lalo na yung nangungunang dato. Sige na, iiwan na kita, Renan. Wika ng bata. Teka lang, bakit mo naman ako Hindi natapos ang gustong sabihin ng paglingon ay wala na ang bata. Wala na ring takas ng makita ng mga katutubo. Kaagad siyang pinalibutan. Tinutukan ng mga sandata. At sino ang lapastangang nangahas na pasukin ang aking teritoryo? Tanong ng pinuno ng pangkat. Si Datu Alamid. Nakilala ni Renan dahil itinuro ito ng bata kanina. At isa pa, naiiba ang kasuotan nito kumpara sa lahat. Ikinagagalak kong makita ka, Datu. Pero hindi ako natutuwa sa ginagawa mo. Pakawalan mo ang lahat ng bihag ngayon din. Kung ayaw mong pulbusin ko kayong lahat. Matapang na wika ni Renan. Hindi maintindihan ng sarili. Wala itong maramdamang takot. Bagkus purong lakas ang nananalaytay sa buong katawan. Mapangas ka. Sa bangkat ba ng magaling kong kapatid ka nagmula? Malakas na pala ang loob niyang kalabanin ako. Akala ko hanggang ngayon bahag pa rin ang buntot niya. Pero sigurado ka ba na magagawa mo kaming pulbusin? O baka naman idadagdag ka namin sa putahing ihahanda sa hapunan? Tanong ng Datu na sinunda ng malakas na pagtawa. Nakitawa na rin ang iba at sa puntong yun, nakilala ni Renan kung sino ang mga aswang. Nanunuot sa kanyang pangamoy ang samyo ng mga ito. Matapang ka lang naman dahil nalahian ka ng pagkaaswang. Nagawa mong traidorin yung kapatid mong si Datu Putong. Dahil pinili mong pamunuan ang pangkat ng mga ordinaryong aswang. Sa ganito, iniisip mong nakatataas ka, no? Pero wag kang pakampante dahil hindi lilipas ang gabing to na hindi kayo mamamatay. Wika ni Renan, sabay hugot ng kampilan. Nagsihanda na rin ang mga tauhan ng Datu. Huwag ka ring magpakampante dahil hindi lang kami ordinaryong mga aswang. Marami na kaming napatay at wala ni isang nakalaban. Para sa kalaman mo, isang pagkakamali na hamunin ako. Tugisin niyo ang isang yan at ihain mamayang hapunan. Utos ni Datu Alamid. Sa kanyang hudyat, nagsikilos ang nasasakupang tauhan. Normal na labanan lamang ang naganap. Palitan ng lakas gamit ang mga sandata at kamao. Ngunit nang makitang wala silang laban kay Renan, nagpalit ng anyo ang mga ito. Ilang sandali pa ang lumipas. Aswang na silang humarap. Sa kabilang banda naman, hindi pa rin natakot si Renan. Kahit pa man kakilakilabot na ang kanilang mga itsura. Unti-unti ring naramdaman ang bisa ng hiyas. Nakikita sa isipan ang susunod na galaw ng mga kalaban. Kaya't sa huli, bumabagsak din ang mga ito. Hindi inaasahan ni Datu Alamid ang takbo ng mga pangyayari. Nasanay na sila na palaging panalo, kaya ganun na lamang ang naging reaksyon. Dahil sa galit,
Humugot ng sandata at saka naghamon. Abat, matapang ka talaga. O sige, ako ngayon ang harapin mo. Magsukatan tayo ng lakas. Wika ng Datu at saka sumugod. Ngunit hindi inatrasan ni Renan ang hamon nito. Sinalubong ng atake at nakipagpalitan ng dahas. Pantay ang laban sa mga unang sandali. Hindi rin may pagkakaila ang husay ng Datu sa pakikipaglaban. Mabilis ang kilos, madaling nakakailag. Ano bata? Yan lang ba ang kaya mo? Ibuhos mo na ang lahat para maging maganda naman ang labang to. Sigaw ng Datu. Sumugod si Renan at sa gabay ng hiyas. Walang kahirap-hirap itong ibinagsak. Dumiretso ang kampilan sa sikmura ng Datu. Tumagos pa at sa kanyang paghugot ay humandusay. Nakita niya kung paano ito nagpumilit na magpalit ng anyo. Subalit hindi na hinayaan. Itinuo ng patalim sa leeg at saka pinugutan ng ulo. Lumabas ang iba pang nasasakupang aswang. Ngunit natamo lamang na mga ito ang sinapit ng Datu. Sa sukatan ng lakas na ito, ako pa rin ang panalo. Wika ni Renan habang tinititigan ang katawan ng mga aswang. Sinuri niya ang bawat sulok ng tribo. Nakahinga dahil wala nang nilalang sa paligid. Pagkatapos, binalingan ng pansin ang mga bihag. Isa-isang pinakawalan. Kabilang dito ang tiyuhin na walang malay. Marami sa mga tao ang sugatan. Makalipas ang ilang sandali, lumitaw ang bata at ang duwende. Parehong natuwa sa kanyang ginawa. Hindi nagkamali yung tadhana sa pagpili sa iyo, Renan. Tignan mo, walang kahirap-hirap na napabagsak yung pangkat ni Datu Alamid. Grupo ng mga aswang na nasa likod ng pagkawala ng mga tao na papagawi sa kagubatan. Sila din yung nilalang na sumasadya sa ibang lugar para makapangbiktima. Mula sa puntong to, wala nang aswang nagagambala at magiging payapa na yung gubat. Wika ng bata. Bumalik sa wisyo ang pag-iisip ni Renan. Nagulat sa nakitang nakahandusay na mga katawan. Hindi makapaniwala nang sabihin ng bata na siya ang may gawa nun. Dali-dali niyang hinubad ang hiyas. Ngunit hindi na matatanggal. Gawa lang naman sana sa manipis na sinulid ang tali. Alam mo, Renan, gustong gusto ka ng hiyas na yan. Kagaya ng sinabi ko, ilang ulit na. Hindi mo man tanggapin, wala ka pa ring takas. Yan ang kapalaran mo. Ang magtangan ng hiyas at mamuhay bilang isang mamumuksa ng aswang. Marami pa yung kakalabanin mong lahi. Kaya ingatan mo yung maigi. Hanggang dito na lang din kami. Magkita na lamang tayo sa susunod na buhay. Paalam. Wika ng bata. Saka naglaho kasama ang duwende. Hindi malinaw sa kanya ang lahat. Marami pang katanungan. Ngunit sinarili na lamang dahil wala nang makakasagot. Kinarga niya ang tiyuhin at saka binaybay ang daan pa uwi. Hindi din niya maunawaan kung paano natunton ang daan pabalik ng tahanan. Basta paglabas ng kagubatan, bumungad kagad ang kanilang bahay. Dahil sa nangyari, gustong puntahan ni Renan ang tribo ni Datu Putong. Wala namang balak na ibigay ang hiyas. Gusto lamang makahanap ng kasagutan sa mga tanong ngunit pinigilan siya ng tiyuhin. Hindi ko alam kung ano ang eksaktong nangyari.
Pero dahil sa iyo ipinagkaloob ang hiyas na yan, wala nang rason para bumalik sa tribong sinasabi mo. Sa iyo ang tanga na yan. Ikaw at ikaw lang ang magtatangan yan. At isa pa, kung pupunta ka roon, malamang sa malamang, bibihaging ka ulit ng mga yon. Nakalaya ka na sa kanila. Hayaan mo na ang hiyas. Ibang tungkulin na ang kinakailangan mong gampanan, Renan. Wika ng tiyuhin. Alam din ito ang tungkol sa hiyas at sa maharlikang duwende. Dahil katulad niya, napakinggan din ito ang kwento ng asawa ng tiyahin na isang katutubo. Maging ito man ay hindi lubos maisip na totoo ang nadinig. Kagaya ni Renan na inakala na isa lamang itong kwento-kwento. Napahugot na lamang ng hininga si Renan. Tinanggap ang kapalaran, ngunit naguguluhan pa rin. Sa pagdaan ng panahon, unti-unting nauunawaan nang mapadalas ang pagsabak sa labanan kontra mga aswang. Naglipa na ang mga ito sa buong dako at walang tigil sa pambibiktima. Dito lamang niya nasabi sa sarili na talagang nakalaan ang kanyang buhay upang magligtas ng sangkatauhan sa pamamagitan ng hiyas. Patuloy ito sa pakikipaglaban hanggang sa naging matunog ang pangalan bilang magiting na mamumuksa. Ang susunod nating kwento ay mula sa isa nating tagapakinig. Karanasan ito ni Gabo. Taong 1970. Probinsya ng Iloilo. Ika-25 araw ng Disyembre. Isa sa pinakamasayang araw na inaabangan ng bawat tao sa mundo. Araw kung kailan nating ginugunita. Ang araw na kapanganakan ni Jesus. Ngunit ang okasyong yun, ang pinaka-iniiwasan ni Gabo. Araw ng Pasko. Alas 4 pa lamang na madaling araw. Nasa labas na ng tahanan para magsimulang maglakad. Papalayo sa sariling baryo. Labag man sa kalooban. Ngunit ito lamang ang tanging magagawa upang mabayaran ang inaakong kasalanan sa pamilya. Pagkarating sa sunod na baryo, kagad itong nagtanong-tanong kung meron bang bagong albularyo. Ngunit sa ilang taong pabalik-balik, wala ni isa ang nakapagturo sa hinahanap ng binata. Kaya naman, tuwing wala nang mapagtanungan, nananatili na lamang ito at sa isang bakanting tahanan malapit sa ilog. Dito nagpapalipas ng 2 araw, tsaka lamang uuwi ng tahanan. Samantala, tuwing nakakauwi naman ng sariling bahay, hindi naman makaramdam ng ligaya ang binata, lalo na sa tuwing nakikita ang bunsong kapatid na nakatali sa isang solidong upuan na gawa sa bakal. Kapag nilalapitan ito, napapaluha na lamang dahil puno na ng sugat ang buong katawan. Dahil sa madalas na pananakit sa sarili at may mga pagkakataong pati ang mga magulang ay nagagawang pagdiskitahan ang buhay. Sa katunayan, ilang beses na nitong pinagtangka ang patayin ang ina sa pamamagitan ng pag-ipit ng mukha nito gamit ang unan. Kaya hindi na nagdalawang isip pa ang ama. Naitali ito o minsan na may ikulong sa isang kwarto para hindi na makagawa ng ikakapahamak ng iba. Si Gabo naman bilang panganay na anak, ramdam ang responsibilidad na mapagaling ang kapatid. Lalo pat siya ang sinisisi ng mga magulang
sa naging kalagayan ng bunsong kapatid. Nangyari ang lahat ng kalbaryong kinakaharap nang mailibing ang kanilang lolo. 12:00 ng tanghali, nang akmang dadalhin na sa huling hantungan ang matanda. Eksakto namang nakaramdam ng pananakit ng tiyan si Gabo. Dahil wala ito na mga panahong yun, ang bunsong kapatid ang nagboluntaryong tumulong sa pagbaba ng kabaong sa tahanan. Isa sa mga paraan para madala ito sa sementeryo, buhatin. Dahil wala pang masasakyan na mga panahong yun. Ang tahanan ng matanda ay may silong, kaya bago pa man tuluyang makababa, kinakailangang tumuntong sa 4 na baitang nagawa sa kawayan. Nang pababa na ang mga bumubuhat sa kabaong, walang ano-ano biglang nabali ang unang baitang, dahilan para pansamantalang matigil sa paglalakad ang mga ito. Hindi pa man nagtatagal sa pagkakatigil ang mga nagbubuhat, nakaramdam na ng panghihina ang kapatid ni Gabo. Dahil sa nabatid na mga kasama na hindi na niya kakayanin, minabuti nilang palitan na lamang ito. Maya-maya pa, nang makahanap ng ibang pwedeng apakan, diretso nang ibinaba ang kabaong. Samantala, nagpaiwan na lamang ang ina at kapatid ni Gabo, sapagkat hindi na nito kinaya pang bumangon. Nang maging maayos na ang nararamdaman ni Gabo, kagad nang dumiretso ng tahanan ng yumaong lolo ang binata. Dito naabutan ang ina na abala sa paghilot sa ulo ng kapatid. "Nay, ano pong nangyari?" tanong ni Gabo. Tinitigan lamang ito ng ina at sa malakas na tinig, sinabi ng ina na siya ang may kasalanan sa nangyari sa kapatid. Dahil dito hindi naman nakasagot si Gabo. Samantalang ang bunsong kapatid naman, tuluyan ang nawala ng malay. Kinarga na ito ng binata at dinala sa tahanan, para dito na lamang antayin na magkaroon ng malay. Magtatakip silim na nang muling makabalik ito sa sarili. Halos hindi na makalapit ang ina, dahil kakaiba na ang kinikilos pati ang boses ng anak. Naitulak din ito ng napakalakas si Gabo, kaya dito na nagsalita ang ama na maaaring may ibang kaluluwa na sumapi sa katawan ng kapatid. Dahil sa sobrang taranta, dali-daling pumunta si Gabo sa isang albularyo malapit sa tahanan. Kagad namang sumama ang manggagamot, ngunit hindi pa man tuluyang nakakalapit sa tahanan. Ay nako, nabiktima ng malugna ng anak nyo. Nangyari ito nang magkaroon ng pag-antala sa pagbaba ng kabaong ng yumao. Sa pansamantalang pagtigil sa pagbuhat ng bangkay, nagkakaroon ng pagkakataon ng kaluluwa na sumapi sa isa sa mag-anak nito. Sa lagay ng anak nyo, ang kaluluwang sumapi ay siguradong may galit. Napaka-agresibo. Sa ngayong kinakailangang maikulong nyo muna ang katawan. Kahit anong gawin nating pakiusap, hindi na muli pa itong makikinig. Ang espiritu na ang may hawak sa pag-iisip ng batang ito. Pasensya na kayo. At hindi ako ang makapagbibigay solusyon sa problema nyo. At hindi din sakop ng kakayanan ko na makagamot ng mga ganitong bagay. Pagpapaliwanag ng matanda. Dahil sa pagpapaliwanag na yun, doon lamang naintindihan ng pamilya ang buong pangyayari. Naging napakahirap ng sitwasyon dahil bunsong kapatid na lamang ang pinagkakaabalahan ng pamilya. Dagdag pahirap pa kay Gabo
Dahil sa tuwing napapagod ang ina, wala na itong sinasabi kundi kasalanan niya ang pagkawala ng kapatid. Ito ang buong pangyayari kung bakit pasa ni Gabo ang lahat ng sisi. At ang mas ikinalulungkot pa ng binata, nangyari ang lahat sa mismong araw ng Pasko. Lumipas pa ang ilang buwan. May nakapagturo kay Gabo sa isang dalubhasang albularyo. Kagad nitong pinuntahan ang tahanan ng nasabing manggagamot. Hindi naman siya nabigo dahil pumayag itong sumama sa tahanan para matignan ang kalagayan ng kapatid. Nang makarating sila sa tahanan, kagad namang sinagawa ng albularyo ang ritual. Dito ipinagitna ang kapatid sa nakapabilog na kandila. Habang nasa labas ang manggagamot, nagbabanggit ito ng mga usal. May kung anong langis di na ipinainom sa kapatid. Dahilan para mawalan ito ng lakas. Sa buong pagsasagawa ng ritual, nanatiling malayo ang buong pamilya sa pasyente at manggagamot. Bilang pagprotekta na rin kung sakali mang biglang umatake ang espiritong nasa katawan ng kapatid. Kaya naman sa ilang oras na pagsasagawa ng gamutan, hindi lubos na nakita ni Gabo ang lahat ng ginawa ng manggagamot. Nang matapos, nanatiling tahimik ang bunsong kapatid. Ngunit hindi na ito gaanong makagalaw. Kahit papano, nagawa na ring makakilala dahil tumatango ito tuwing sinasambit ni Gabo ang pangalan. Ngunit hindi pa rin pinapalapit ang buong pamilya dahil kinakailangan pa munang obserbahan ng ilang sandali. Hindi kalaunan, tuluyan nang nakabalik sa dating wisyo ang kapatid ni Gabo. Samantala, bago naman tuluyang umalis ang manggagamot, may halamang gamot itong iniwanan para ipainom sa pasyente sa loob ng 2 linggo. Magmula ng araw na yon, nakabalik na sa dati ang buong pamilya. Hindi na din palaging galit kay Gabo ang ina. Habang ang kapatid naman, unti-unti nang nakabalik sa dating galaw at pag-uugali. Bago pa man maukupa ng espiritu, nakahinga na ng maluwag si Gabo dahil nakamta na rin ang matagal nang hinahangad na pagpapatawad ng magulang. Ngunit sa mundong ibabaw, mapaglaro talaga ang tadhana. Isang araw, kakauwi pa lamang galing sa trabaho ni Gabo, bigla na lamang sumalubong ang ina at sinabing, wala na ang bunsong kapatid. Dala ng pagkabigla, hindi naman kagad ito naniwala hanggang sa mismong nakita ang walang buhay na katawan ng sariling kapatid. Nanlalamig na ang buong bahagi ng katawan. Ang hindi makalimutan ni Gabo nang makita na halos nagsilabasan lahat ng ugat sa ulo nito. Nang tanungin naman ang ina kung anong nangyari, wala ring maibigay na konkretong rason. Natagpuan na lamang ito na wala ng buhay sa loob ng kwarto. Ni isa sa kapamilya, walang nakakaalam sa ikinamatay ng bunsong kapatid. Sa araw ng burol nito, may nakapagsabi kay Gabo na ang matandang nanggamot sa kapatid ay hindi pala isang albularyo, bagkus isang satanista. Halos ilang araw ding pinag-isipan ito ng binata at sa katunayan, nagawa pang balikan ang tahanan ng nasabing manggagamot. Ngunit wala nang naabutan pa sa lugar. Samantalang hindi na ikuwento pa ni Gabo sa mga magulang ang usaping yun sa takot na baka muling mag-iba ang pakikitungo ng mga ito sa kanya.
Magmula nang tuluyang mawala ang kapatid, kahit papano'y nakakangiti pa naman si Gabo. Ngunit hindi maikakaila ang lungkot na nararamdaman dahil hindi man lamang tumagal ang buhay ng kapatid. Nakakaramdam din ito ng pagsisisi dahil baka totoo ang sinasabi ng kausap. Lumipas pa ang ilang taon, kahit papano'y natanggap na rin ang pagkawala ng kapatid. Ngunit nanatiling palaisipan sa binata kung namatay nga ba ito sa sakit o kaya naman dahil sa isang maluganan. Nagpapasalamat nga pala ako sa lahat ng sumusuporta sa ating channel. Nawa ay patuloy niyong suportahan at pakinggan ang ating mga kwento. Hanggang sa muling pakikinig. Paalam.